sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi na nanalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Kung paman, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kung para lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero, magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028. Mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, di ba, yung kahapon, isang araw, kaya alam mo, ito, wag kayo magi-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayo magi-skip ng video ni Banat Bay. Sumagot na senator, pero ngayon babarahin natin sila. Oo, tayo mag-interpolate sa kanila. Kasi nungaligan yung sinasabi nila. Ang sasabihin nila, wala namang ebidensya, puro opinion, puro fake news. Anong walang ebidensya? Pinakita na nga eh. May video na nga eh. Ando na mismo yung mga komento. Paano naging walang ebidensya? May elements siyang pinakita doon. Paano naging walang ebidensya? Eto, papakita natin ha. Kasi yan yung binibintang nila eh. Fake news yan, walang ebidensya. Meron! Personal and collective privilege, we recognize once again Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to upend the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video. Nanginginig na si Soto dyan. Naku po, patay tayo. Nanginginig na si Soto dyan. Tsaka si Lacson. Presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious, hindi isang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kahinan ay naganap alas 4 ng hapon. Ayan, ito. Hindi to na point out. Alas 4 ng hapon to. Lagi kasing ginagamit ng mga pinklawan, dilawan, at nilakson. Paano daw nagkaroon ng attack kung naka-smile sila dito? Alas 4 po itong picture na ito. Yung attack gabi pa. So that only means, isa sa mga ebidensya, resibo, that there is a propaganda against the majority. Naintindihan natin? Propaganda. Yung sinasabing there were no attacks, o there was no attack, o di kaya sinasabi nila na stage kasi naka-smile. Diyan, ito na ebidensya eh. Ito yung ebidensya na meron silang propaganda. Na ano yung propaganda nila? Ayan. Yan yung propaganda nila na sinasabi nila, naka-smile pa eh. Tarantado. Alas 4 yan. Yung picture na yan inilabas. Nangyari na, nakangiti sila, caucus na yan. They were waiting for the impeachment complaint o article of impeachment para
makita na nila, maaksyonan kagad nila. Kasi kung maalala ninyo, nung panahon ni Cayetano sa bilang Speaker of the House, di ba? Ang kwento nga doon, sobrang sipag ni Cayetano to the point, laging late na umuwi yung mga congressman. Ganyan ang ginagawa ngayon. They waited for the article of impeachment para hindi sila pagbintangan na idinidelay. Ayan, alas 4. Tapos ginamit. Bakit sila nakangiti kung inaatake sila? Tarantado! Tarantado ka talaga. Yan ang masasabi ko sa'yo. Gagamit ka ng picture, hindi pa nangyayari yung attack. Tapos sasabihin mo, bakit sila nakangiti habang inaatake sila? Tarantado Ang ka. barilan, alas 7. Nagmamalaking lang may nangangamusta. Si Camille Villar, ang unang nag-update sa kasilang Ayan o. Ito yung nilabas nilang screenshot. Ang unang nagkamusta, si Camille. Si Camille Villar ang unang nangamusta. Tapos sumunod na lang yung iba. Kunwari, nangamusta na rin. Alam ko na yan eh. Sino sa inyo walang GC? Diba? Pag may sumagot na isa doon, ako pupatay kang bata ka. Obligado ka na sumagot. Baka sabihin, ikaw lang hindi sumasagot. Tama, mali. Kunwari, barkada ninyo, o kuwari grupo ninyo, o kuwari opisina ninyo. May sinabi yung boss nyo. Kasi hindi ka sumagot. Yung lahat na kasamaan mo, sumagot na. Patay ako dito pag di ako sumagot dito So kailangan ako sumagot. Di ba? Kahit ayaw mo naman. Kasi kung talagang you are serious in saying, or you are really concerned, agad-agad dapat ikaw na yung nag-message. Hindi mo inantay yung majority muna. Diyan ang majority na una nag-message So yung concern nila na nangamusta daw sila, isa na naman, katarantaduhan. nagsinabay. Last call po, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Yan na. Pero bago ang katotohanan, Ayan, yan. wasakin muna natin ang kasinungalingan. Ayan, Sige, bago katotohanan, ano ba yung mga kasinungalingan na yon? Pasok! I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ayun! Yun na yung bulagaang team. Nagkabulagaan daw. Ayan Sa bibig na mismo ni Lacson, video ni Lacson, interview ni Lacson. Okay? Yung number 1 propagandista ng minority, si Lacson. Ayan. Ito yung mahilig sa interview propagandista nila ito Ito. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi Ito, kita niyo nito. Ang isang laging sinasabi nila, itong mga tarantadong to, sinasabi nila na kaya daw inagawa leadership because of impeachment. Para daw i-acquit si BP Sara Duterte. Oy, tama nga naman. Oo nga, di ba? Gusto nila maagaw yung leadership para ma-acquit. Gunggong! Eto, paliwanag dyan. Makinig kayo. ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Batong is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon 12 kami. Bakit kami You need 16 votes. 2/3. 16 votes para ma-impeach si BP Sara Duterte. Ilan ang majority ngayon na dating minority? 12 na sila. Si Bato dumagdag na lang. So, kung 12 sila, ilan yung quote-unquote gusto magpa-impeach? 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach? 16. So, sa madaling salita, hindi nila kailangan gumawa ng move para ma-acquit si BP Sara Duterte if they want. Solid ang Duterte, quote-unquote Duterte block. Hindi sila makakabuo ng 16. Whether magpalit o hindi magpalit ng leadership. So, isa na namang propaganda. Plus, ito pa ang plus. Plus, si Jinggoy, si JB, sinabi niya na, ilang beses lang sinabi, kinoment niya pa, ayaw niya sa impeachment. O hindi dagdag na yun. 12, sabihin, wala si Bato imagine natin wala si Bato. Yung hindi pa nagkapalitan ng leadership. 12, dagdag si JB. Si Gatchalian, in-endorse ni BP Sara Duterte. So malamang sa malamang, kunwari lang yung partial. Pero sa totoo lang, malamang sa malamang, hindi rin yan guilty. So, yung sinasabi nitong tarantadong to, hindi si Marcoleta, yung propagandista nila na sinasabing, kaya nagpalit ng leadership para ma-acquit. Katarantaduhan yan. Hindi mo kailangan magpalit ng leadership. Kung may 12 na kami, kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes
But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. What is the connect? Oh, ibig sabihin, that is another evidence of their propaganda. Oh, di ba? Oh, nakadalawa na tayo. May ebidensya, may video. There? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Ayan. Galit na galit sila kasi, di ba, ang daming galit na galit, pati itong mga tarantadong mga bayarang media na to. Galit na galit yan eh. Oh, hindi, boboto kayo kay Duterte kasi puro kayo maka-Duterte. Kaya kayo ay partial kayo o bias na kayo. Pero hindi nila tinitingnan yung salita ng salita sa kabila. Katulad nito si Antivirus. Di ba, napaulit-ulit ng kinukundi na si VP Sara Duterte, wala pa nga yung trial. O yan, evidence na naman. Evidence na naman na talagang merong silang propaganda. Eto, guilty na kagad, hindi pa nagsisimula yung trial. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Ayan, bakit? Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita Yan. si Tito Soto Sa Soler pa talaga. Sosyal talaga kayo? Pera na naman ng taong bayan ginamit ninyo? Nako. Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Pera ba yan ng taong bayan? Yung pinangkain nyo na naman dyan? Sosyal? Sana sa Jollibee na lang. at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Nako. Mendoza. Tingnan ninyo ha, yung mga kasama. Tapos ano ang palusot ni Soto? Golf. Panas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa Oh. Kailan yon? Anong date yon? Booking sila doon eh. Oh. January 30. Wait lang. Sorry. Yan na. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Ayaw. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Ayun. Konas ang gusto nilang mode ng charter Nako po. change. muling isinusulong Ano ang sa Kamara. CONAS? Ayan January 30 January 30, muling sinusulong ni Soto. Ayun, si Soto. Okay? Balita yan. News yan. ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no-election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para Yan. makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na Ito yung laman. Ito yung laman nung CONAS. Bakit? Tandaan ninyo nandiyan si Lito Banayo na sinabihan din. wala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang Nako. din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Meron silang reklamo dyan. Kesyo, handali, ano ba talaga? 50 years old? O ito, ang usapan kasi nag-uusap-usap. Feeling ko yung camera, itong si speaker, yun ang utos sa kanya na gawing 50 para hindi makatakbo si Sara Duterte. Ngayon, maybe, nag-suggest, naku, masyado namang atang obvious yan. Babaan na lang natin. Pag binaba natin, makakatakbo na si Vico Soto. Antindi ng pangarap nyo, no? Alam mo, ako, I don't have problem with Vico Soto. Paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo. I think, marami naman ako nakakausap sa Pasig. Maayos naman si Vico Soto as a mayor. Pero hindi siya pang-nasyonal as of now. Maybe in the future. Why am I saying this? Kasi marami naman nagsasabi talaga na okay siya sa Pasig, na wala ang korupsyon, pero mabagal ang movement. Hindi ganun kabilis. Kaya nga ngayon, hindi mo pa siya talaga totally masasabi na sobrang ganda na ng Pasig. Di ba? I mean, yung to the point na, ito, pwede itong model for the entire Philippines.
Hindi pa ganun. Maybe magagawa niya siguro yan, maybe after 3 terms, okay. Di ba? Takbo uli siya sa susunod na eleksyon, pwedeng ganun. Pero as a national, hilaw na hilaw pa. Hindi naman po biro ang pagiging presidente. Mantakin mo presidente, yung Pasig nga, ang dami pang ano dyan eh. Cotton cups dyan eh. Yung traffic enforcer nila eh. Hindi pa nababago yung kultura ng... At ito kasi hindi maintindihan ng iba eh. Davao City is not just Davao City because of the leaders or the mayor. Not only that. Kasi sinasabi nila, alam mo ito paulit-ulit din namin, sinasabi ni Basti sa amin ito nung nagkakausap. It's the culture na naipasa from the leader below. Hindi naman kakayanin ng entire mayor lang eh. Yung kultura baga, na ipapasa. Ano ibig sabihin nun? Yung kaugalian nung pag ang mayor straight, magiging straight din ng mamamayan. Hanggang naipasa na nila. Kaya nga pag ikaw nag-yosi dyan, nag-vape dyan, sisitahin ka eh. Hindi mo na kailangan daanan pa ng pulis para sitahin ka. Hindi, sisitahin ka na mismo ng mga tao dyan. Pag nagkakalat ka, sisitahin ka na rin. Kasi nga may kultura na po silang na-adapt doon sa kanilang mayor na stricto. Sa mga taxi, ganun din. Hindi naman 24 hours nakabantay yung mayor sa taxi. Pero bakit sila nagsosoli ng sukli? Kasi nga yung kultura na eh. They are proud as Davaoeños, proud sila, and they want to have that kind of culture. Hindi pa po ganun ang Pasig. Now tell me, ganun na po ba ang Pasig? Ulitin ko okay ako kay Vico Soto, but not now. Kulang pa siya sa bilis kilos eh. Kulang pa siya sa yung piga ng tao. Hindi mo kasi madadaan yan sa kaaway mo lang si Diskaya tapos na usapan. Di ba? Hindi pa pwedeng ganun yun. Kaaway ko si Diskaya lang kaya kong banatan. Dapat talaga entire thing eh. Vico Soto dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Meron ako idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Ano galing ng... Ayan sa bibig niya na galing. So lahat ng mga ikinikwento kila Aimee, kinikwento kay Lito Banayaw, eto na. Merong ebidensya pala. Hindi lang naha-highlight ng media. Isang beses, kasi ganito media eh. Ganito gimmick na media. Kunwari lang, i-interview. Pag na-interview, okay na yun. Basta masabi lang, nag-interview kami Pero hindi na nila i-follow up yan. Ngunit datapat subalit. Pag si VP Sara Duterte o kaya si Basti Duterte ang may sinabing medyo alanganin, araw-araw yan. Buong linggo yan, topic na media. Ganyang katarantado media. Kunwari lang, hindi naman in-interview din naman namin yung may ganito din naman hindi. Yung mga follow-up, wala na kayo. Yung mga hindi nyo na Ito nga mantakin mo ang tindi nung ginawa ng presidente natin. Ano sinabi? Walang NBI dyan. May nag-follow up ba niyan? May nagdiktik ba niyan? Sandali, sabi ni Marcos walang NBI doon. Ngayon meron na. Imagine niyo Imagine niyo kung sakasakaling si Pangulong Duterte pang presidente, yan na nangyari. Pustahan tayo, mga 1 buwan yung topic na yan sa mainstream media. Ganyan sila kabayaran. Bata na yun Magagaling Ibigay na natin sa mga kabataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matinumpay mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na maging qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Wala. Hindi ko naisip si Vico. Hindi naisip si Vico. Wow! Napakasinungaling. Hindi ko naisip si Vico. Alam na maaminin mo. Hindi, meron talaga akong pangarap kay Vico. Alam na maaminin mo. Mantakin mo 35 years old, gusto mong gawing presidente na? Hindi ko naisip si Vico Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo Nelson. Na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa Ayun, kaya pala hindi siya natatakot. sunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Alam mo kung bakit? Ang CONAS kasi, sila-sila lang ang boboto. Itong mga mambabatas lang natin. So, solid, di ba, yung parang sinasabi dito, yung batayan na pag nangyari impeachment, ito yung batayan na to, ibig sabihin, okay, kaya natin manubrahin o kaya natin hawakan sa liig ang mga congressman at senador. Given yung Congress,
Di ba? Kitang-kita nyo naman kung gaano kabayas sa mga maleta na congressman natin eh, di ba? Alam naman natin, kayang-kaya nila. Ang challenge talaga dito, tama yung paulit-ulit na sinasabi ni SP Cayetano, the last defense, ito pong Senado. Ito ang last hope natin, ladies and gentlemen. Kaya huwag tayong bibitaw dito sa pag-pressure sa ating mga senador na huwag nilang bibitawan itong Brave 13. Maniwala ko kayo sa akin, kayong Brave 13, walang bibitaw sa inyo pag may bumitaw sa inyo. Lintik lang ang walang ganti ng taong bayan sa inyo. Manatili kayong Brave 13. At yung iba, sumali na. Kasi si Lito Lapid ata, sasali ata. Kasi kanina, hindi siya nag-motion eh. Hindi ko alam kung hindi niya naintindihan yung tanong ni Marcoleta. Pero kasi tinanong siya, ikaw ba? Pabor ka din ba sa motion ni Zubiri? Yung motion ni Zubiri, ibasura yung video. I-delete yung video. Oh, yun yung motion ni Zubiri. Nung tinanong ni Marcoleta, ikaw, majority ka, di ba? Ano, okay ka ba sa motion ni... Pero hindi ganito yung pagtanong niya. Okay ka ba na i-delete na yung video ni Amy? Ah, hindi. Sa inyo ko. Ayos ka Lito Lapid, ano? Ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Yan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabakala ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Martin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na. Grabe naman Senator Amy. Kaya pala nasaktan eh. Kaya naman pala nasaktan si Lacson. Kailangan daw na may bayag. Hindi pipi ah. Kailangan may bayag daw ang namumuno sa Blue Ribbon. Naalala ko tuloy yung isang TikTok na blind item. Sino kaya yun ano? Meron daw dating sa TikTok to sa TikTok. Napanood ko, kaibigan daw niya. Retired na general na daw. Nagiinuman sila. Itong retired general to, ganito umupo yan, ganyan. Matipuno daw. Kwento no, may matipuno. Tapos talagang ayos na ayos yung table. Sino kaya yung ayos na ayos ang table? Na dating general, ngayon opisyal na. Sino kaya yun? Ganyan daw, ganyan. Pero pagkatasa ng inuman, gustong-gustong inaano yung nipple ng lalaki. Kadiri. Lalaki at saka yung lalaki. Gusto niya yan. Naku, sino yun? Napanood niyo yung sa TikTok? Yung blind item na yun? Matipuno daw ito, lalaking to eh. Pero gustong-gusto niya na ginagano ng lalaki yung kanyang ano. Tapos talagang, gumaganon-ganon pa. Pambihirang buhay, Ireo. O kadiri na mundo ngayon. Talaga nga naman, magugulo. Sa mga kurap na magbabatas ang perang maliliko sa 2027-2028 national budget. Dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media. Yun. Nadali ka pa si Estrella na. Halatang-halata kasing kargado eh. Kargado eh. Kargado eh. Tagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalagang liderato ng Senado para sa mga kurap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat pinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay ng mga magsasaka. Kaya pala galit na galit talaga sila, no? Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan.
Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Hindi niya muna kailangang isiwalat. Inamin na niya. Dito, alam mo, ito dito kayo magtataka mga kababayan. Halos lahat ng minority nagsalita. Although di na natin i-play yung iba kasi wala naman ng sense yung iba na i-play pa eh. Halos lahat ng senador na minority nagsalita. Di ba? Galit na galit. Gustong manakit. Na pinangungunahan ni Subiri. Mamaya i-play natin yung Subiri kasi galit na galit yung mama. Pero ito meron ba kayong nakita doon sa video ni Senator Amy na pinagbintangan niya yung ibang mga senador? Wala. Ang sinasabi lang niya yung leader ng Senado at ang gustong magbago ng konstitusyon. Na itutukuyin niya nga dito si Marcos yung kapatid niya Wala siyang sinabi dito na yung iba. Hindi ko maintindihan bakit yung iba ang defensive. Hindi naman niya sinasabing ang nagpaplano nito ay yung entire minority senators. Wala siya sinabing ganun. Ito yung pinag-usapan lamang ni Soto at nung Speaker of the House. O sino pa ba may utos doon? Ito yung ito yung Senate President pa si Soto. Sige, tuloy mo. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Yun. Inuuna ito kaysa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino, gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention. Ito nilalatag ni Amy yung ebidensya. Tapos sasabihin nilang walang ebidensya. Ito, naghain na. Naghain na para magbuo ng ng CONAS. Upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong 30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Ito detailed po yung sinasabi ni Senator Amy. Mga panahon na nagpa-interview, panahon na nagpasa ng bill, ito detalyado, with evidence. Kaya hindi ko maintindihan at wala rin bumara na sinasabing wala daw ebidensya. Ayan na nga Pag-aaralan na sinabi na nga ni Soto sa isang interview Makaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulat. Yan tropang NUP na yan ang kaalyado ni Marcos sa Kamara, yung partido na yan. Ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman,
Noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHA-CHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala. Buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian. Paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong ika-14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng CHA-CHA at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Yun. Ang NOEL at term expansion ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Ayun. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa Resolution of Both Houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng Resolution of Both Houses number 2 naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Nakikita ninyo? Ito na yung ebidensya. Sinasabi na ni Amy ngayon ang mga nangyayaring bill sa Kamara. Okay. Kaya lang, ang problema niyan, hindi nila pinopoint out, na ang problema talaga niyan, sa Kamara, lutong-luto na yan. Naluto nila impeachment, kaya nilang lutuin dyan. Eto, pera-pera lang naman yung mga congressman na yan eh. Ang mahihirapan sila, Senado. That's why, kita ninyo yung bagsak ng propaganda laban sa bagong leadership ni Cayetano. Sama-sama sila. Pinklawan, Pulahan, NPA, media, sama-sama yan. Isa lang ang kanilang tono, ayusin natin ang dignidad ng Senado ngayon. Tarantado pala kayo eh. Ngayon nga naayos dati, utusan lang ni Marcos. Tuta lang ni Marcos. Ngayon, independent, may wisdom yung namumuno. Yun ang katotohanan. Di ba? Ang linaw-linaw. Ang ganda ng pamumuno ni Cayetano. Pero bakit 4 silang mga grupo dyan na pinopondohan ng oligarch, ang tono iisa, ibalik natin ang dignidad. Ang gulo-gulo na ng Senado. Tarantado ba kayo? Kayo nga yun ang gulo eh. Yan ang tono ng executive eh. Ang gulo-gulo na ng Senado. Gago ba kayo? Tauhan nyo yun ang gulo. Tauhan nyo yun ang umatake sa Senado. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng Resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang Resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tayo tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa CHA-CHA o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noong pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago.
kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya, tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028. Iyan. Mula sa presidential Iyon. hanggang sa lokal. Yon. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. Yon. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I Yeah. urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Yan na, galit na galit na. Ito na, gusto manakit. Madam Ayan na. President, Ayan na. Yes, we recognize Senator Mig Subiri. point of order. Madam President, point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be Kita nyo to? Ito, malinaw pa sa mas malinaw. Tanga na lang hindi makapick up. Pinuna yung the way Senator Amy is parang quote-unquote delivering na kesyo. Dinaan nila sa rules. Para bagang, ay hindi, bawal yan. Bawal kang magbigay ng opinion mo. Bawal kang makakabasto sa kapwa mo senador. Yun ang sinabi. But they did not answer the question. They did not answer the challenge of Senator Amy. Sa bandang dulo na lang eh. Buti, napaamin ni SP Cayetano. Pero, tinatanong ni Senator Amy, ngayon, eto yung pinisinta kong ebidensya. Sige, sabihin natin ngayon na may eleksyon sa 2028. Yun lang eh. At gusto niya maging mali siya sa kanyang pinakitang video na hindi pala totoo. Pero ano pinuna ni Subiri? Hindi kasi the way you according to our rules eh. Rules. stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda na showing in Pero hindi nila pinuna yung video na nilabas ay mga presentation na nila. Kasi kung sinasabi nila na masama yung banatan yung kapwa mo senador, sandali. Si Lacson ilang beses na nagganyan eh. Binabanatan niya si Marcoleta eh. May pinalabas pa nga, di ba, na may kesyo yung tinatakpan-takpan pa? Doon eh. Pinagtanggol nga ni Marcoleta ito si Amy. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapo natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative, na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? Wala naman sinabing ganyan. Ang tanga. Taka ka ba? Yun na lang. Tanong yan ha. Taka ka ba, Subiri? Wala naman sinabing ganyan. Ang nagsabi ng bulaga, na bulaga tayo. Si Lacson. Doon sa video, ang nagsabi ng nabulaga, si Lacson. At grade 13, that should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. Parang ano ito, no? Parang ito yung nahuli na kamote na driver. May kasalanan ako, huli mo rin sila. Hindi pa pwede ako lang. Dapat silang lahat. Ganyan ugali ng mga ibang driver. Hindi lang naman ako nagkakamali sa kalsada. Bakit sila? Bakit? Ako lang ang hinuli mo. Tarantado ka lang. Mag-isa lang yung traffic enforcer eh. No, to gain Lulusot ka pa eh. Parang ganyan din eh. Lumulusot pa eh. Hindi. Kung kami rin magpalabas, di kayo rin, makamali. action to gain views and publicity will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan.
Ako hindi ako nagagalit, kilala niyo ako. Ako pinaka-honorable dito, mahal ko kayo lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Gusto mo nang manakit Diba? eh. Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, buhayin niya kapatid niya. Huwag naman yung tama yung mga tao na walang kinalaman. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about... Ba't ba ang defensive mo? Wala naman sinabi sa bidyong ganun ah. Ay nako, subiring balimbing. Subiring balimbing. Walang sinabing ganun. Charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Hindi badiday na ba tayo dito? Imboy badiday. Woo! Oh. Sasabihin mo, bawal na mga away, pero nangaaway ka na ngayon. Una-una, hindi naman sinabi ni Aimee na, kayong minority, gusto nyo ng, CONAS. Wala sinabing ganyan. Ang sinasabi, yan ang plano. Yan ang plano ng Malacanang. Yan ang plano ng Kamara. Kita ninyo, kaya nga gusto nila makontrol ang Senate presidency. Sa Senado. Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Ganda na nangyari dito, no? Ang ganda na nangyari dito. So ngayon, lahat sila, todo deny. Ayaw namin yan, ayaw namin. It's not as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought Huwag back. kang iiyak, People huwag kang like iiyak. Jokno, people like Tanyada, Huwag people kang like iiyak. Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Huwag kang iiyak, huwag kang who iiyak. stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maca Marcos. I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. Huwag kang iiyak. Before I recognize the former Senate President. So ayan na nga po mga kababayan, kitang-kita naman natin kung papaano, kasi bukas itutuloy natin yan ha, pero kasi dyan, hindi ko pinakita kanina eh. Hindi nga pinoint out ng mga media eh. Sabi ko nga sa inyo, itong mga bayarang media na to, dito kayo manood kasi siguro ako, ipo-point out ko sa inyo talagang, igaganon ko sa inyo, ito, sinabi ito, ebidensya, ito, ebidensya, yung mga media, nga, putang ina. Basta sa kanila, ayaw nila sa mga Duterte, si Aimee, mga Duterte, out ka sa amin. Pero yung kapatid mo, yes, higupin namin ng puwet niyan. Sa kapatid mo, basta ikaw, wag na kasi Duterte ka. Obvious na obvious no? Anyway mga kababayan, i-share nyo ito kasi para maunawaan na iba na sinasabi nila, ginawa lang daw propaganda ni Aimee yung video-video na yon, parang marites-marites. May ebidensya siyang pinresinta. Itinuloy niya pa after the video. Marami siyang pinresinta dyan. Tapos sasabihin walang ebidensya. Kalokohan kayo.